say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Bigay po natin ang the best clap offering sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, O God. We give you praise. We give you glory. We give you honor, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay nga po, O Diyos, ang lahat ng pagpupuri, pagsamba at pagdakila ay tanging sa iyo po lamang. Salamat, Panginoon, sa dakilang pribileyo, ang mabiyayaan ng mga siwa sa iyong banal na pangalan at pagkatiwalaan sa iyong ministeryo, Panginoon, sa pagbabahagi ng mabuting balita. Maraming mga tao ang mailapit sa iyo at masumpungan ng kaligtasan ang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa mga awiting yon, mga awitin ng isang pangako at pagsunod sa iyong dakilang mandato. Kaya pinahintulutan mo kaming lakbayin ang taong 2024 sapagkat nais mong makumpleto ang dakilang plano at layunin at pagkakatawag mo sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo po kami na sa taong ito, hindi po namin ma-miss kahit sa isang saglit ang iyong dakilang plano sa aming buhay. Pagpalain mo ang pakikinig at ang pagbabahagi ng iyong salita
malayang kumilos, Master, ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo rin ang bawat nanonood sa live stream sa umagang ito. Malaya kang mag-minister sa kanilang buhay. Muli sa iyo po ang lahat ng papuri, Ama. In Jesus' mighty name, this we pray. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na. Praise the Lord, ang bawat isa, and blessed and victorious New Year po. Praise the Lord. Isang bagong taon, isang bagong pag-asa, isang bagong pasimula. A new beginning. Amen. Praise God. Ito pong taong 2024, ang ating pong lalakbayin ay patungkol sa salitang Great Harvest. Kasi po, nung ating 27th anniversary, ang ating theme ay Great Harvest of Souls. Kasi ako po ay naniniwala na kung may ipinapagawa ang Diyos sa kanyang mga anak, walang iba kundi ang soul winning. Amen po ba? Kasi hindi masama na maghandog sa Panginoon. Hindi masama yon. Ito ay nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Yung ating mga pagpupuri, yung ating pagsamba, yung ating mga tithes and offering, bahagi ng paghahandog yon. Pero ang mas nakalulugot sa paningin ng Diyos ay may mga tao po tayo na mailapit sa ating Panginoon. Tingnan nyo ang sabi ng Biblia, isang tao ang manumbalik sa Diyos, libo-libong anghel sa langit ang nagsasaya. Kaya ito po ang ating focus sa taong 2024. Yung Great Harvest of Souls. Kasi nasa season tayo ng revival. Hindi po masama yung signs, wonders, and miracles. Hindi masama na nag-ooperate yung gift of healing, yung gift of miracles. Pero ang lahat ng ito, ang pinakalayunin, upang makita ng mga di mananampalataya ng ating Diyos ay isang Diyos na buhay. Gumagawa ng himala, nagpapagaling. Ito'y kaparaanan ng Diyos. Kaya ang pinaka-bottom line, walang iba kundi yung soul winning. Soul winning. Kaya po, dito sa Mark chapter 16, from verse 14 to 20, balikan lang po natin ito. Sabi sa verse 14, pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad, habang kumakain ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sumunod na at nagpahayag ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapahayag sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya
sa kanila. May the good Lord bless the reading and studying of His Word. Kaya po ang ating team po ay God's Mandate for the End Times. Ano po yung mandato ng Diyos sa huling kapanahunan? Bago po magpalitang taon, tayo pong lahat ay nakikipag-commune sa Lord. Tama po ba? Sapagkat nais natin malaman, Lord, ano po ba ang plano mo? Ano po bang nais ipagawa mo sa taong ito? Diba lahat tayo nagsisik? Ano yung plano ng Diyos? Ano yung nais ng Diyos? Kaya hindi po maiwasan kapag kayo po ay sumilip sa YouTube, napakarami pong mga prophecy sa year 2024. Napakaraming mga prediction sa taong ito. Pero mga kapatid, kung meron pong nakakaalam kung ano ang plano at layunin ng Diyos sa taong ito, walang iba kundi ang bawat isa. Kasi meron tayong kanya-kanyang pagkakatawag. Meron tayong kanya-kanyang pinagagawa ang Diyos. Amen po ba? Pero sa kabila ng iba't iba ang ating pagkakatawag, meron pong isang pagkakatawag ang Diyos na lahat ng mananampalataya ay pareho. Ano po yun? Yung tinatawag na Ministry of Reconciliation. Na bilang mga anak ng Diyos, tayo yung mamamagitan sa Diyos at doon sa mga tao na mailapit sa Panginoon. Yun po yung ministry. Kaya kung kayo po ay nagtatanong, Lord, ano po ba ang plano mo sa akin sa year 2024? Simple lang po ang sagot. Tayo po ay mag-evangelize. Yun po ang kailangan. Amen po ba? Upang yung kamatayan ni Jesus sa krus, mas marami ang makinabang at maunawaan ng mga tao at ipagdiwang hindi lang yung Kristo ng kasaysayan na merong Kristong isinilang, namatay at nabuhay, kundi yung Kristo na nararanasan sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Yun ang kinakailangan natin maipaunawa sa tao. Majority ng population naniniwala kay Jesus. Pero yung Jesus na kanilang pinaniniwalaan, yung Kristo ng kasaysayan. Ang kinakailangan kasi maunawaan nila yung Kristo na nararanasan. Kahit alam mo yung kasaysayan ng Panginoon, kung hindi mo naman ito nararanasan, walang pagbabago, walang saysay. Kinakailangan yung Kristo na nararanasan. Na araw-araw sa buhay natin, nararanasan natin ang kanyang pagkilos, nararanasan natin ang kanyang himala, nararanasan natin ang kanyang pagpapala, nararanasan natin ang kanyang pagsama. Yun ang pinakamahalaga. Kahit wala po tayong alam kung ano ang mangyayari sa taong 2024. Kapag si Kristo ay nararanasan mo sa iyong buhay, kahit anong dumating at mangyari sa taong ito, wala kang dapat ikatakot at ikabahala. Amen po ba? Kaya, ito po yung pinakapuso ng ating ministry. Sa aking introduction, at the heart of our ministry is evangelism. A divine calling we passionately embrace. Divine calling po yun. Isipin nyo ang isang magaling na doktor. Yung kanyang profession ay ginagamit niya para i-survive, pagalingin ang pisikal ng isang taong may sakit. Ang isang magaling na lawyer,
Yung kanyang profesyon ay ginagamit niya para ipagtanggol ang nasa katotohanan para hindi mabilanggo at ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan ay mawasak. Lahat ng profesyon nakapokus sa physical. Pero ang bawat isa sa atin nakapokus. Bakit divine calling? Nakapokus hindi sa earth, hindi sa daigdig, kundi sa pangwalang hanggan. Saan ka nakapokus? Soul. Soul. Kaluluwa. Kaya nga, divine calling. Kasi lahat ng profession, nakapokus sila doon sa physical na pangangailangan ng tao, sa mental. Pero wala silang pakialam sa spiritual. Wala silang pakialam sa kaluluwa mo. Pero tayo, anong sineshare mo? Patungkol sa kanyang kalagayang pangwalang hanggan. Kaya, a divine calling we passionately embrace. Ito sana yung ating niyayakap. Ibig sabihin po nun, anuman ang ating profession, lagi nating ikino-connect yung ating divine calling. Bilib ako doon sa mga doktor na bago sila mag-conduct ng operation, nagpre-pray. Nililid nila yung kanilang pasyente at sinasabi nilang, sa Diyos ka magtiwala, kakasangkapanin lang ako. Ibig sabihin, na-connect nila yung kanilang profesyon doon sa divine calling. Dapat ganun po tayo. Ma-connect natin yung profession natin doon sa ating divine calling. Kasi lahat ng accomplishment natin, bunga ng ating profesyon. Sorry to say, lahat ng ito ay ililibing sa ating libingan. At hindi maitatawid sa eternity. Pero yung divine calling, na nakapag-win ka ng soul, sabi ng Bible, merong tinatawag na crown of rejoicing na ipuputong at ipagkakaloob sa lahat ng mga soul winner. Amen po ba? Kaya ito yung pinaka-mandate sa end times. Ito yung pinakamandato. Huwag na po tayong lalayo. There's no greater joy in this world than being a soul winner. Wala na pong hihigit doon na kagalakan. Na meron kang makitang isang buhay na binago dahil narinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Wala na pong hihigit doon. Kaya ito yung ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tatlong mahalagang bagay lang po patungkol sa evangelism. Una, the confirmation to evangelize. Sabi ng verse 14. Tingnan niyo, sabi ng verse 14, afterward, he appeared to the 11 themselves as they were reclining at table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. Yung tinatawag na affirmation. Alam niyo po, ang ipinapahayag natin, ang kagandahan, hindi siya nanatiling patay. Marami pong masyado silang die hard sa kanilang paniniwala. Kaya nga meron tinatawag na fanaticism. Sapagkat niyayakap nila ang isang ideolohiya o paniniwala na yung mga founder ay patay. Pero sa kabila ng grabe yung kanilang commitment, namamatay sila para sa kanilang paniniwala.
Kahit alam nila na walang patutunguhan ang kanilang pinaniniwalaan, nakikipagbaka sila. Pero mga kapatid, yung ating pagkakatawag ay pinagtibay mismo ng Panginoon. Kaya nga, after na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, nanatili siya rito ng 40 araw. Nagpakita siya sa 500 tao para pagtibayin ang katotohanan na si Jesus ay hindi nasa libingan, kundi si Jesus ay buhay na buhay. Amen po ba? Kaya nga ang simbolo ng Kristyanismo, empty cross. Si Jesus wala na sa krus. Empty tomb. Si Jesus ay wala na sa libingan. Yun ang ating ipinapahayag na si Jesus ay buhay. At kung hindi man sila maniniwala, mapapaniwala mo sila kapag sila'y kapamilya mo, kaibigan mo, at sasabihin mo, dahil siya'y buhay, binago niya ang aking buhay. Sinong hindi maniniwala doon? Nakilala mo yung isang tao, isang drug addict, punong-puno ng bisyo, suwail na anak, masamang magulang, tapos sasabihin sa iyo, na dahil kay Jesus binago ang buhay at nakita mo yung pagbabago, hindi ka pa ba maniniwala? Kahit na hindi mo paniwalaan yung sinasabi ng Bible. Kaya bakit sinabi ni St. Paul, we are the living epistle. Hindi man nila paniwalaan yung nakasulat dito. Pero tayo ang buhay na mga titik known and read by all men, madaling maunawaan at basahin ng tao. Kaya kaya nating patunayan na si Jesus ay buhay. Kasi kung hindi siya buhay, hindi mababago ang buhay natin. Kaya bang baguhin ng patay ang buhay mo? Patay na nga yun. Ang nakakapagbago lang yung buhay. Kaya nga ang religion, hindi nakapagbago ng buhay. Kasi lahat ng founder ng religion, sorry to say, namatay hanggang ngayon patay. Lahat ng founder ng religion. Pero ang founder ng Kristyanismo, yes, namatay siya. Pero sa 3 araw, nabuhay siya mula sa mga patay. Kaya merong affirmation. At hindi lang affirmation, merong tinatawag na ascension. Kaya nga bakit merong second coming? Kasi umuli siyang umakyat sa langit. Kaya hinihintay natin yung kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, excited tayo sa second coming. Amen po ba? Sino bang ayaw? At hindi excited na ang Panginoon ay darating at babalik at aayusin niya ang nangyayari sa paligid, sa daigdig, magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa. Sinong excited doon? Sinong hindi excited doon? Pero ang masakit, baka masyado tayong excited sa second coming, pero marami pang tao ang hindi nakakaalam sa first coming. Paano sila magiging excited na katulad mo? Na meron ka nang hinihintay na Jesus na babalik. Pero yung unang pagdating ng Jesus na yon, hindi pa nila nalalaman at hindi pa nila naririnig. Kaya bakit mahalagang mag-evangelize? Amen po ba? Praise God. Ito yung purpose, the confirmation to evangelize. Ang ating ipinapahayag ay buhay. Meron kang assurance nun.
Pangalawa, the commission to evangelize. Verse 15. Ano yung message ng Panginoon? And He said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole nation. Ang kausap niya, 11. Pero sa tingin niyo ba, yung sinabi niyang, go into all the world and proclaim the gospel to all nation, magagawa ng 11? Hindi po nila nagawa. Hindi nila nagawa. Pero, bakit sinabi niya to? Kasi sa pamamagitan ng una na kinumission niya, lahat ng mga masyeshara nila ay kinukomission din para ipasa. Amen po ba? Kaya lahat tayo ay bunga. Wala po kayo rito kung walang nanalangin po sa inyo. Walang nag-share sa inyo ng Word of God. Wala po kayo ngayon dito. Baka ang iba sa inyo naroon ngayon sa SM. Ang iba sa inyo naroon siguro sa mga tourist spot. Wala ngayon dito. Pero dahil merong nag-share, may nag-pray, kaya tayo narito. Pero yun ang mensahe, no? Kung paanong tayo po ay nakasumpong ng pagliligtas dahil merong mga taong nag-share sa atin. Dapat ibahagi din po natin. Amen po ba? Praise God. Dito dapat dumami ang mga marites pagdating sa evangelism. Huwag yung buhay ng may buhay. Ang i-share mo yung buhay ni Kristo, meron pang pagbabago sa makakarinig. Hindi ka pa makaka-open. Pag yung buhay ng buhay ang share mo, nako, hindi ka nakakatulong. Nakakasira ka ng buhay ng iba. The message. Pangalawa, the measure. Ano yung sukatan? Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ang sukatan po, dapat ang isang tao, dumating siya sa desisyong sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya. Kasi yung mga iba, kinokonek minsan yung water baptism pagdating sa kaligtasan. Pero ang una po talaga na requirements pagdating sa salvation, manampalataya. Pinagtibayan ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, not of your works, not of your good works, lest any man should boast. Yung faith po, yung pananampalataya. Yung pananampalataya na may kalakip na pagtitiwala. Malaki kasi yung kaibahan ng paniniwala sa pananampalataya. Yung paniniwala, ito'y nararanasan kapag nakikita mo na yung isang bagay, kaya ka naniniwala. To see is to believe. Pero yung pananampalataya, hindi mo pa siya nakikita, hindi mo pa siya nahahawakan, pero pinapanampalatayanan mo na. Yun ang pananampalataya. Bakit? Meron ka kasing kalakip na pagtitiwala. Amen po ba? At walang dahilan para hindi tayo manampalataya sa mga pangako ng Panginoon. Sabi ng Numbers, chapter 23, verse 19, God is not a man that He should lie. Hindi siya katulad ng tao na maring magsinungaling. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kapag sinalita niya, pangyayarihin niya. Kaya walang dahilan. Kailangan ang tao magising sa katotohanan na magkaroon sila ng ganap na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Di lang paniniwala. Pagtitiwala.
At ang pangatlo, the miracle, verse 17 to 18. Sabi ng ilang mga Bible scholar, wala po daw yan sa original manuscript. Yung mga signs, wonders, and miracles. Pero sabihin naman natin, alisin man natin yan, pag tinignan natin ang Book of Acts, napakarami pong manifestation doon ng signs, wonders, and miracles. Amen po ba? Praise God. At ako naniniwala na hanggang ngayon ang Diyos nagpapagaling. Nagpapagaling ang Diyos. Meron po tayong isang kapatiran, ayun po, nasa likod, si Nanay Lydia. Meron po siyang colon cancer. Na-confine sa Leon Hernandez. Sabi po ng isang magaling na surgeon dito po sa Hernandez, si Dr. De Jesus, Dr. DJ. Sabi niya, Pastor, ilabas niyo na po yung pasyente. Kasi hindi siya kayang operahan dahil sobrang hindi kaya ng kanyang katawan yung general anesthesia. At nakita yung inilalabas ni Nanay Lydia, naroon po ako, yung kulay green. Sabi niya, yun ang last toxic na ilalabas niya. Binigyan ng 3 months. 3 buwan ang itinaning. Kaya sabi niya, ilabas niyo na po yung pasyente, Pastor. Kasi lalaki nga lang yung gastos. Pero bago po nangyari yun, simula nang makonfine si Nanay Lydia sa ating prayer meeting, siya ang laman ng pananalangin ng church. Alam niyo, inilabas siya. At binigyan ng wisdom yung kanyang anak ng Lord. Ang ginawa, nilabatiba yung kanyang nanay. E di ba ang mga colon, pag dumumi yan, parang kambing. Kasi napakakipot na yung dinadaanan. After ng nilabatiba, lahat ng dapat ilabas, nilabas. Alam niyo po, almost 5 or 4 years nang lumipas. Ayun si Nanay Lydia, nasa likod natin, umaatin ngayon. Sabi ni nung doktor, 3 months, colon cancer, stage 4. Ayun ngayon, no? 5 years na. Kasama natin sa church. Kaya kahit sabihin ng mga theologians, wala nang himala, sorry to say, hindi ako maniniwala. Mas naniniwala ako doon sa buhay na patotoo kaysa talino na ginagamit sa pag-i-interpret ng Bible. Eh kung walang himala, di wala na sana. Tama yung doktor, 3 months na. Mali ba yung doktor? Tama yun. According sa kanyang natutunan sa medisina, alam niya kung ilan na lang ang itatagal mo dahil sa iyong kalagayan. Pero nasabi ng Luke 18:27, the things which are impossible with man are all possible with God. Kaya merong miracle. Yung mga iba, mas naniwala pa kay Nora Ono. Walang himala. Kaysa sinabi ng Diyos na i-confirm niya yung kanyang word with signs, wonders, and miracles. Hallelujah. Praise God. Pangatlo po, yung tinatawag na the commitment to evangelize. From verse 19 to 20. Para saan po yun? For the majesty. Tingnan niyo doon sa ating awit. Di ba? Bilang ganti sa iyo, Panginoong Yesus. Ano yung ganti? Pinagaling ka, pinatawad ka. Ano lang yung ganti na pwede mong isukli lang sa Kanya? Hindi nga sapat. Yung meron ka lang kaluluwa na madadala sa Kanya. Amen po ba? Kasi sa totoo lang, hindi lang namatay si Jesus para sa iilan. Kung si Jesus sana namatay lang para sa iyo at sa akin at sa iilan, wala na tayong dapat gawin. Sabi ng ilan, kapag inabot ka ng sa ibang paniniwala,
144,000. Tapos na. Kota na tayo. Nasa 144 na. Ang hirap ng ganong paniniwala. Si Jesus ay namatay para sa lahat. Kaya walang limited atonement. Yung kamatayan ni Jesus ay unlimited para sa lahat yun. Once na ang isang tao ay nagsisi sa kasalanan at sumampalataya sa Panginoon, bahagi siya ng ginawa ni Jesus sa krus. Kaya for the majesty, yun yung parang pinakaregalo natin sa Lord, na merong kaluluwa na dinadala mo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sa mga worship services, mahalaga ang first-timer para sa akin. Ha? Kasi once na merong first-timer, ang anghel, ang langit ay nagsasaya na. Dahil merong isang kaluluwa na nanunumbalik. And the last for the ministry. Tingnan nyo, after na tinanggap ng 11, yung commission sa kanila, sabi ng verse 20, and they went out and preached everywhere. Agad silang nagpahayag. Mga kapatid, isipin nyo, kung lahat po ng mga mananampalataya ay mag-e-evangelize, ano kaya ang mangyayari sa year 2024? Lagi tayong naghahangad ng pagbabago. Ayaw naman natin ipakita ang mga binago. Gusto mo ng pagbabago, ayaw mo naman ipakita ang mga binago. My point is, hindi ka makakakita ng pagbabago kahit sa government, sa politics. As long ng mga nariyan ay hindi mananampalataya ng Panginoon. Diba? Hindi ka pwedeng mag-expect ng isang bagay na alam mo na hindi kayang gawin nang wala kay Kristo. Ayaw natin ng corruption. Pero, ayaw naman natin ipaunawa sa tao ang salita ng Diyos, ang mabuting balita na siyang magbabago sa kanilang buhay. Kaya yun ang ating focus, evangelism. Tingnan nyo ang Colombia. Dati kilalang-kilala sila pagdating sa drugs. Kasi dyan ang bagsakan ng mga droga sa Colombia. Pero anong kalagayan ngayon ng Colombia? Kilalang-kilala sila doon sa kanilang ginagawang G12. Dahil merong isang pastor na ni-raise up ang Lord. Nabago yung image ng Colombia. Meron ngang isang kulungan sa Colombia, nakaka-amaze, walang taong nakakulong. Ibig sabihin, grabe ang kapayapaan sa lugar. Bakit? Napakaraming mananampalataya. Kaya yun ang kailangan po natin. Di ba? Kaysa pray tayo ng pray, hindi masama yung prayer, pero yung prayer ay paghahanda. After na manalangin, saka ka na lalabas. Kasi prayer without action, parang faith yan, is dead. Hindi masama yung prayer. Kailangan natin yung lagi ang simula. Paghahanda yun, lahat ng gagawin mo, kailangan mo ng prayer. Prayer. Pero after nun, lumabas ka na. Tingnan nyo yung mga alagad. Ilang days silang pinag-pray sa upper room. Ilan days sila naghintay doon. Nag-pray sila. Wala silang ginagawa. Pray. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong lalabas. Nung sila'y napuspos ng Espiritu, ano nang ginawa nila? Nag-pray pa rin lang? Hindi, lumabas na. Amen po ba?
Yung mga iba, gusto lagi ng kapuspusan. Para saan? Kung gusto mo ng kapuspusan, pero kung hindi ka hahayo, sayang yung kapuspusan. Para saan yung anointing? Anong gagawin mo sa anointing? Na hindi ka naman mag-share ng gospel. Anong saysay ng anointing na ibibigay sa iyo ng Diyos? Amen po ba? Kaya kapag ang Diyos nagbigay siya ng kapangyarihan, alam niya na gagamitin. Kasi kung hindi mo gagamitin yung kapangyarihan, para saan? Tingnan nyo, nung sila'y, ang purpose ng Diyos, kaya pinuspos sila ng banal na Espiritu, para sila ay maging epektibo sa pagpapatotoo. You receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you will be witnesses. Magiging magpapatotoo sila. Kaya nga sila binigyan ng power para magpatotoo. Hindi para sabihin, ito, nag-ooperate sa akin ng gift of healing. Ikaw, ano ka? Gift of prophecy. Ikaw, ano ka? Gift of tongues. Ikaw, ano ka? Gift of miracle. Hindi po ganun. Na kaya kayo binigyan ng power para pag-usapan nyo. Binigyan tayo ng anointing at ng power ng Diyos para ibahagi ang mabuting balita at maging epektibo tayong lahat. Yun ang purpose. Ngayon sa mga churches, sa YouTube, anong nakikita mo? Puro demonstration ng power. Boom! Bagsak. Hipad. Bagsak. Anong sense nun? Sino yung mga hinihipan mo? Mga Christian? Na nangangailangan ng anointing? Na kahit nahipan mo ng hipan yan, kung hindi hahayo yan, bakit bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan? Anong gagawin niya? Aasayang lang siya. Woo! Touch! Receive! Ang kailangan kaluluwa. Nadadali mo sa Panginoon kasi ito yung offering mo, Lord. Ito yung soul ng kapitbahay kong drug-addict. Yung kapitbahay ko na magulo ang pamilya. Nasyaran ko ng gospel, ito na ngayon sila. Ito, Lord. At the more na nagsosolving ka, kahit walang magpatong sa iyo ng kamay, yung anointing ng Diyos ay dadaloy. Akala ng mga Christian, ganun lang yung anointing. Kaya maraming Christian na anoint nga, pero ang yabang. Ang yabang. Kasi hindi alam yung purpose. Ba't ka binigyan ng power? Para sabihin na, lahat ng may sakit, pumila kayo, meron akong gift of healing. Pag pinatong ko lang tong kamay ko, bagsakan na kayo. Pag hinubad ko tong Amerikana ko at winasiwas ko, bagsakan kayo. Mga kapatid, hindi yun ang purpose ng Diyos. Balik-balikan natin ang Biblia. Kaya yun ang pinaka-mandate natin itong end times. Soul winning. Soul winning. At madala natin ang tao sa Panginoon. Amen. Kasi yun ang pinakatibok ng puso ng Panginoon. Kaya nga siya namatay. Para sa lahat. Hindi lang para sa iilan. Isipin mo, araw-araw may mga taong namamatay. Pero ang tanong, nasaan kaya ang mga kaluluwa nun? Yung mga iba nga, pinagmamalaki pang nakapunta ng langit, nakapunta ng impyerno. Ang tanong, anong ginawa mo na ngayon after na nakapunta ka doon? Naging passionate ka ba na soul winner? O ginamit mo lang yung experience mo para sabihin sa tao na
highly spiritual ka at nakarating ka ng langit, nakarating ka ng impyerno? Mga kapatid, sa totoo lang, yun ang pinaka-mandate natin. Soul winner. Kaya digdan nyo, sabi ni T.L. Osborne, every Christian should be a soul winner. Balikan lang natin yung year 2023. Tanong lang po, ilan tao ang nasyaran natin ng gospel nung nakalipas na taon? Ilan po ang natatandaan nyo? Ilan tao ang nabahaginan nyo ng salita ng Diyos? At kung wala po tayong nasyaran nung nakalipas na taon, ito po ang ating mandate. Na meron tayong mabahaginan ng salita ng Diyos. Kaya alam nyo, yung joy ng salvation ng mga Christian nawawala. Hindi sa nawawala, yung para bang hindi na ganon. Yung kagalakan ng kaligtasan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga once na hindi ka nakakapag-soul win, di ba? Pati yung joy ng salvation mo, kasi parang routinary na lang. Yung life mo as a Christian, parang mechanical na lang. Pero kapag nakaka-soul win ka, iba yung, di ba, naunawaan niyo po ako? Alam ko mga na-experience yan. Di ba iba yung kagalakan sa puso mo? Na meron kang naakay na dala na kaluluwa sa Panginoon, sobrang ligaya mo na hindi kayang ipaliwanag. At yun ang kulang ngayon. Kung bakit tayo nagtatanong na bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito yung buhay ko? Ang tagal ko ng Christian, bakit ito yung nararanasan ko? Parang wala nang joy. Parang hindi na ako masaya. Dahil wala nang kaluluwa na nadadala mo. Balikan po natin. Balikan po natin. Amen. Ang sarap na nakasakay ka sa sasakyan, tapos may makakasakay ka at sasabihin sa iyo, magpapakilala, Pastor, magugulat ka. Sabi niya, at sasabihin sa'yo, Pastor, di niyo po ako kilala siguro. Ako po yung nashiran niyo nung naroon kayo sa lugar na yon. Ibig sabihin, di ba kakaibang experience yon? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Na yung mga taong ito na pinagtiyagaan mong share ng gospel ngayon, nakikita mo ginagamit ng Lord. Sinong hindi matutuwa nun? At mga kapatid, lahat ng i-share nating Word of God, kailanman ay hindi masasayang. Wala pong masasayang. Bakit? Kasi iba yung nagtanim. Iba yung aani. Iba yung nagdilig. Marahil ako nagtanim lang. Pero isang araw, makikita ko yung sinaran ko. Oh. Meron ngang mga kapatid, sinaran mo sa Pilipinas. Parang baliwala. Hindi pinansin. Napunta sa ibang bansa. Mababalitaan mo, doon na ginagamit sa ibang bansa. Bakit? Kasi nga yung salita ng Diyos, hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Kaya walang dahilan. Kung nagtatanong tayo, Lord, anong plano mo sa akin sa taong 2024? Huwag mo nang hintayin na makarinig ng isang tinig, anak, mag-solving ka. Ipahayag mo ang mabuting balita. No need. Malinaw na. At yun lang ang kailangan natin. Amen. Tayo pong lahat tumayo at awitin natin ang awit na Panginoon, minamahal kita. Gawin po nating panalangin ang awit na ito. Ito yung panalangin na, Lord, nais kong magpagamit. Nais kong kasangkapanin mo
kung paano kinasangkapan mo yung taong nag-pray sa akin at nagbahagi sa akin ng salita mo. Nais ko rin na gamitin mo ako sa mga tao na maipanalangin sila at mabahaginan sila ng salita mo. Let's sing this great song. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsama ang mga pagsubok. Alam ko sa akin ay susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaarap bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Sasama ko iyong pinatawag, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaarap bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaarap bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, na ang aming buhay ay kasangkapanin mo upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay maibahagi sa mga taong aming nakakasalamuha, sa mga taong aming nakakasama at nakikilala, na bago mahuli ang lahat, marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At kung paanong naranasan namin ang pagbabago simula nang ma-encounter ka namin, ganon din po ang kanilang maranasan. Panginoon, napakaraming mga taong depressed dahil sa hirap ng buhay, dahil sa mga problema na nararanasan. Nangangailangan sila ng pag-asa. Nangangailangan sila ng kaliwanagan sa kanilang sitwasyon at kalagayan. Kasangkapanin mo ang buhay ng bawat isa, na kami ay makapagbahagi sa kanila ng mabuting balita, na ang kanilang buhay ay magkaroon ng panibagong pag-asa at kaliwanagan. Ama, marami pong salamat at salamat sa katotohanan na habang kami ay nagbabahagi ng iyong salita,
Patuloy mo kaming pupuspusin ng iyong kapangyarihan upang ikonfirma ang iyong salita sa pamamagitan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isang narito. Kasangkapanin mo ang aming mga profesyon, ang aming mga trabaho, upang ang salita mo ay maibahagi namin sa aming mga kasamahan, sa trabaho, sa school, sa community, o saan mo man kami tinawag, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At marapat lang na ibalik sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, Ama. In Jesus' mighty name, this we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you po, and God bless you.